Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Umpisa pa lang, worship pa lang, introduction pa lang, punong-puno na, puspos na tayo ng banal na Espiritu. Amen. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Ayan, kay Ate Lily na pinuspos ng banal na Espiritu sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Ama, lumalapit kami muli sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming mga isipan, ng aming mga puso, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na presensya, Panginoon, upang maunawaan at matanggap namin ang iyong salita, Panginoon, ng buong buo as you prepared, as you wanted us to receive it. Fresh, O God, freshly baked, freshly made para sa bawat isa. Maraming salamat po. Sa inyo po namin itinataas ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. We are on our third day of our devotion ng Living a New Life with Christ. Amen, with Jesus. At natapos na po tayo sa ating ang unang po natin, day 1. Oh, ang daming Ayan, good morning po sa bawat isa. Nag-check lang po ako ng ating GC just in case. Ayan po. So, ang ating pong day 1 is the big win. Sure na po ang ating panalo. Sa bawat labanan, ang hinahangat natin ay kapanalunan. Subalit sa ating pakikipaglaban ngayon, sa ating buhay, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Bakit po? Because we are a sure winner. Dahil ito po ay garantisado na ng Panginoon sa atin. Alam natin kung saan ang punta natin, saan ang tungo natin. So, hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Ano man ang ating nararanasan. Day 2, missing the mark. Ito po, nire-recap ko lang po sa, missing the mark, it means it's a sin. Lahat po tayo ay nagkakasala. As human, we are subject to error. Kaya, wag po tayong magigilty. But we must be convicted sa mga pagkakamaling nagagawa natin and always ready to repent. Kagahapon nga po, I was listening to Billy Graham, at sabi niya, isang tao daw po na dapat hindi natin kasama sa ating buhay. Ang taong ayaw mag-repent. Amen. Kapag ang taong ayaw mag-repent, talagang kaaliansa yan ng kaaway natin, ni talunan at ni taning. Amen po. Good morning, Sis Rem. So, ang taong ayaw mag-repent, ayaw magpaturo, ayaw magbago, yan daw po ang wag na wag mong sasamahan. Amen. And day 3 today is master the basics. Let's go back to the basics, mga kapatid. Kasi minsan sa tagal na natin, sa tagal na nating nakakapakinig ng mga salita, ang dami na nating nalalaman, we forgot the basics. Nakakalimutan natin ang basiko, pinaka-main na dapat nating tutuunan ng panahon. Ano po ba yon? Number 1, stay in constant communication. Di po ba sa bawat larangan, kahit ano pong area ng buhay natin, communication is a must. Sa buhay mag-asawa, kapag wala kayong communication, hindi po talaga nag-workout ng maayos sa buhay ng mag-asawa. Lalo na yung yung mga silent war. Nako po, talagang ayan, eto na si Ate Rhea. Good morning. Ayan, so ang ating pong ang ating kapatid ay dumating na. Pahingahin lang po natin ng konti. Okay ka na po ba, Sis Rhea? Just give us a hint kapag okay ka na po. Okay. So, meron po tayong 3 point ngayon. Stay in constant communication with your life coach. Kahapon napag-usapan po natin, sino po ba ang coach natin? Si God lang. We are all an athlete for God and our life coach is God.
Ayan. 3 point po natin. Number 2 point is study God's training, which is, ano po yung ano natin? Training manual. Number 3, lock arms with a winning team. Ayun, lock arms daw, no? Huwag kang bibitaw, kapit kamay. Talagang ganun mo, lock arms kayo, di ba? Ganun mo. Hawak-hawak tayo. Kailangan natin someone to lean on. Kailangan natin, sama-sama tayo. Kaya maraming salamat po and congratulations sa mga araw-araw na kasama natin, nagpapalakasan, nagpapalago, kasama natin dito sa umaga, sa gabi. Ayan, kagabi po medyo hindi maganda yung aking wifi. How many times I tried to bumalik, hindi na ako nakabalik. Hindi na ako pinapayagan ni Meta. Ayan po. Okay ka na po? Wait lang po, Okay. Pinubuksan ko lang po. Kasi isa na pag-ibisip ko lang po. Ayan. Ano po si Rhea Nag-aral. Opo, ay, Lily, yung binigay niya po lahat na na mga verses, i-relate ko po. Kung ano lang po yung nyo, leading sa Holy Spirit, yun lang. You can use, you can. Yun lang po. Kasi po sobrang haba po ng ibang mga verses. Okay lang po. Inabot po ako ng 2 days. Ayan. Okay lang po yun. Ala, talagang ang aking wifi umiikot po ang lahat. Anyway. Sige po. Okay lang yan. Ito po ang itsura ng aking lahat ay umiikot. Sana hindi ako maputol. Pasensya na po na po. Ito po okay na po ako. Okay, sige po. Ito ang itsura ng aking Kahit po kahit umiikot kayong lahat sa akin, at least naririnig nyo naman po ako, no? Mag-start na po ba ako? Sige po. Onegai shimasu. Magandang umaga po sa inyo. Bago ko po, sabi, tatalakayin po natin. Pagbigay po muna ako sa group ng content para lang po sa ating mga. Panginoon sa Kristo, sa kaitestaan sa siya nagbigay buwan sa sanlibutan. Hallelujah. Hindi siya ang gumawa ng mga sanlibutan. Nalita ako na kailang beses ko po binigyan ako ng tuwala upang ibahagi muli at wala po tayong sawang pinagpapatuwalaan na kami ng ibahagi sa aking mga kapatuloy ang inyong mga salita ng Panginoon. Kapasalamat din po ako sa araw na ito. Nabili po kami nagkasama-sama ng malusog. Affectionan po kami at ang aming mga pamilya sa lahat ng sakuna at desperasyon. Depende po kami ng kalakasan sa araw-araw at sa mga narating pa namin para sa pinagdakasan. Papasalamat po ako sa lahat ng biyayang pinagkaliit po sa amin at sa lahat ng pagmamahal. Ibigay po sa amin na pagmamahal kami po ay nakasalamin.
at hindi niyo po kami at wala po kayong sorry. Patawarin kami sa araw-araw na kami ng paghingi. Pati na rin po ang mga kapatid po namin na wala po dito. Proteksyonan niyo po sila at bigyan ng kalusugan. Ako naman pamilya. Maraming salamat po, Panginoon ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Wait lang po, hanapin ko lang po. Kasi mahaba po ito. Mukhang na sa dulo po yung ano po. Naglalag po. Ito na po. Ito po. Nasa andito, umpisa ko na po ang ating Arabi. Ngayon po, andito na po tayo sa Bakery. Master the Basics. Dito po muna tayo sa Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between bone and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Sa Tagalog po, mga Hebreo, chapter 4, verse 12. And read the version po. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak sa kabilang may talib. Ito'y tumatagos maging sa ikaibutura ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabanat. So, tatalakayin po natin ngayon ay matatagpuan sa mga Hebreo or Hebrews chapter 4 verse 12. So ang kataraan po natin ngayon ay number 1, the Word of God is alive and active. Kapag nagbabasa po kasi tayo ng Biblia, marami pong klase ito. Meron pong historical, merong collection ng sayings, proverbs, meron namang mga awit or songs. Meron naman ditong letters, sulat sa mga apostol, sulat para sa mga iglesia, at marami mga genre. Meron pong apocalyptic literature, like Revelation, at sa mga propeta sa Old Testament. Maraming mga genre na kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, hindi po ito ordinary literature lang. Hindi ito basta historical records that happened in the past. Hindi ito ordinaryong historical book. Ito po ay may buhay. Ito po ay buhay. At ito po ay mayroong energy na kumikilos talagang sa buhay natin. So, it's alive. Ibig sabihin, pwede tayo makipag-ito sa Bible habang binabasa natin ito. At ito ay nangusap talaga sa bawat isang sa atin. Ito ay salita ng Diyos. So, when you read the Bible, God is speaking to us. Meron siyang buhay at ito ay active kapag sa word. Sa Greek word po, ang active is energos. Ibig sabihin ay energy. Meron talagang enerhiya na mabisa, na may bisa. Ano bang ibig sabihin ng mabisa? Ibig sabihin,
meron talagang transformative power. Meron talagang pagbabago na nangyayari sa atin. Whenever we read the Bible, so the Word of God is alive and active. Hindi po ito ordinary literature. This is not an ordinary historical record for what happened in the past is alive and active. This is the Word of God. So pag nagbabasa tayo ng Biblia, ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin. At merong intention ang Diyos. Kapag binibitawan niya ang kanyang salita, ang intention niya po ay pagbabago sa ating buhay. Amen. Maayos ang ating relasyon sa Diyos at maayos ang ating pamumuhay. So, that's when the Word of God is alive and active. Sabi ko ito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa para baguhin tayo. Pangalawa, the Word of God is the sword of the Spirit. Ito po ay weapon sword, espada ng Espiritu. Daling tumuro na kayo dito sa Ephesians chapter 6, verse 17. At tungkol ito sa armor of God. Sabi dito ni Apostol Pablo, take the helmet of salvation and the sword of Spirit. Ano daw yung sword or espada ng Espiritu, which is the Word of God. So ang salita ng Diyos ay weapon, armas. Hindi ito ang armas sa kung naman. Ito ay armas ng Espiritu Santo. Espada ng Espiritu Santo na ginagamit na sa atin, sa mga tao, para daw saan? Sabi dito, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang tawid at tumatagos hanggang sa pinag-iwanan ng kaluluwa at espiritu, ng makakasagutan at ng utak sa buto. Naalala niya si Pedro, nag-preach si Pedro, the people with cut to heart, talagang tumatagos sa kanilang mga puso. Yung sinabi ni Pedro, ang salita po ng Diyos, this is the sword of the Spirit. So, whenever we read the Bible, talagang meron dapat tayong ganang experience. Cut to heart, talagang nililiwa tayo. Tumatagos sa atin ang salita ng Diyos. Ito po ay armas, espada ng Espiritu. Ito po ay espada din ng Iglesia. Ang Biblia po ang ginagamit ng Diyos para mabago ang buong mundo. Pagkaroon ng transformation sa buong mundo. Pagkaroon ng maraming tao na magbabago. Alam niyo po, gusto tayo talagang mga tao. Matitigas po kasi ang mga ulo natin. Pagkaroon mga tao sa mundo na kailangan talaga ini-espada para magkaroon ng transformation. At ito po ay armas ng banal na espiritu. Para talaga yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo kumalat sa buong mundo hanggang ang buong mundo mapuno ng mga taong sumasamba at dumaalakila kay Yahweh. At syempre, sino ba mananalo? Kasi talas ba ang banal na espiritu na mayroong espada na salita ng Diyos. So ako talaga, sure 100% na ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong sumasamba at dumadakila kay Yan. Kahit nasa paligid natin, ang daming tao pa rin na mas marami sa kasalukuyan na hindi sumasamba sa Diyos o mga unbelievers. So, for example na lang po, i-example ko po yung husband ko po. Talagang, yun po, isa po siya sa unbelievers. Kaya po, every time po, ito po yung pinag-aawarin namin po. Pero, siyempre po, ako po, hindi naman po ako magpapatalo kay talunan kasi masasakot na po ng magtalunan ng husband ko. So, where should I do that? Mas malakas po ang pananalig ko po. So, bakit po ako bibitol sa kanya? Kaya, ayun nga po na mas dinadala ko lang po sa kanilang na
one day po na ipuin siya ni God na meron pa lang na gusto siya na isang araw sabihin niya na meron God at hindi siyang tawag dahil sa hindi niya paniniwala at hindi niya pagsampak ni God. Tapos ito na po na pero ayun nga po, someday po in the future, as the gospel expands, as the kingdom of God, habang lumalaganap ang karayaan ng Diyos at dumadami ang Kristiyano, ang people of God, mas lalo pong gaganda ang mundo ng King. Kasi sigurado na yung espada ng Espiritu Santo, hindi sasablay. Ang salita ng Diyos ay hindi sasablay. Talagang tatagos yan sa buong mundo. Tatagos sa puso ng mga tao. Maraming mga tao magbabago. And the Bible is our weapon too. Ang salita ng Diyos yan. Din ang aramas natin para magkaroon ng pagbabago, magapi ang kasamaan sa ating mga buhay, sa buhay ng ating pamilya. Kung anumang merong kapangitang nangyayari, kasamaan. Kung merong mga kapangitan, mga nangyayaring kasamaan sa pamilya natin, mga hidwaan, kailangan niya ispadahan ang Espiritu Santo. Kaya po dapat ang salita ng Diyos, wini-welcome natin yan sa tahanan, sa ating buhay, sa ating mga relasyon. Kasi kailangan talagang ispadaan ang ating mga maling relasyon, mga gusot, tudwaan, mga kapangitan sa ating relasyon. Kailangan talaga ng pagbabago. Now, hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos as a food text. Kasi din natin lang, sabi ni ang sama-sama mo, sinusuway mo yung salita ng Diyos. Hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos para i-condemn yung iba. Para maramdaman ng iba na sobrang sama nila at mapalayo lalo sila sa Panginoon. Kasi nag-judge ka sa kanila. Minsan kasi ginagamit natin yung Bible sa ganoong kaparaanan. Ginagamit natin ang salita as a weapon. And when we tell the people about the Bible, when we tell the people about the teachings of the Bible, we do it with love ang may pag-ibig. At doon nangyayari ang transformation. Kailangan ng mga anak natin, mga asawa natin, mga tao sa paligid natin, ang salita ng Diyos. And we have to do it with love. Para talagang magkaroon ng pagbabago, magapi ang kasamaan sa ating pamumuhay, magapi ang gawa ng kaawang para sa ating mga buhay. At ang pangatlo po, the Word of God is the ultimate judge. Ang salita po ng Diyos, ito ay ultimate judge. Sabi po dito, it judges the thoughts and the attitude of the heart. Alam niyo po, minsan po talaga tayo mga tao, meron po tayong mga pretension or pagpapanggap. Ngayon po sa isipan po natin minsan, akala natin kasi mabuti po tayo. Pero, mabuti, nagpapanggap tayo mabuti sa ibang tao. Pero sa harap ng Diyos, talagang wala tayong maitatago. Ang salita ng Diyos ang magsasabi sa atin kung tama tayo o mali. The Word of God is the final truth. The Word of God is the final judge. Kaya ang mamusga sa atin. Halimbawa po, sinabi ng salita ng Diyos, kapag tumulang ka sa kapwa mo, huwag mo nang ipaalam sa ibang tao o dapat hindi ka magkaroon ng kayabangan sa sarili mo. Pag gumawa ka ng mabuti sa iba. Minsan, we do that
tumutupad tayo sa papa natin, pero may pride na tayo sa puso natin. Pero kapag binasa natin ang salita ng Diyos, yan yung final truth. Yan yung judge ng lahat ang laman ng ating puso or ang intention of the heart. At yung laman ng ating isipan ay mahayag kapag binabasa natin ang salita ng Diyos at ang tamang response lang natin kay Lord ay, sorry, nagkamali ako at ito ang tamang salita. So the word of God is the ultimate judge. Kasi ang salita ng Diyos, yan talaga ang katotohanan. And that's the truth. At magkahayag yan ng lahat ng kamalian sa atin. Ngayon, ang application po natin is, meron po tayong mga klase ng application. Ang application po natin is, read the Bible prayerfully. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, dapat prayerfully. Bakit prayerfully? Kasi ang Biblia ay salita ng Diyos. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, nangungusap sa atin ang Diyos. Dapat meron tayong response. Nangungusap si Lord sa atin, kaya dapat may pangungusap din tayo sa Kanya. It's a conversation. God speaks to you. You speak to God through prayer. It's interactive because the Word of God is alive and active. Use the Bible. Number 2 po, use the Bible as a weapon. Gamitin natin ang Bible bilang armas upang gapiin ang lahat ng kasamaan sa buhay natin. Gawing mabuti. Lahat ng kapangitan sa buhay natin ay pagandahin. Lahat ng kamalian ay itama. At ang lahat ng baluktot ay ating ituwid sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gusto mo bang maayos ang pamilya mo? Hayaan mo ang salita ng Diyos pumasok sa iyong pamilya. Magkaroon kayo ng Bible study or devotion together as a couple, as a husband and wife, as a church, group of friends. Pero, Amen. ito pong exhorter nyo, ito po ang, kung ano po yung sinabi ko, ayun pa po ang gusto kong mangyari na hindi ko pa po magawa. Kasi po, alam niyo po, is number 1 ang bilhin niyo po sa husband. So, as much as possible, ito po talaga ang gusto kong mangyari sa aming dalawa para po may banding po kami ng last time po is nag-away naman po kami agad siya na magalit po siya sa akin. Always po namin pinag-aawang nito Bible study and devotion namin. Kaya ayun po na gusto ko man ito po na sinabi ko po sa pag-exert po na devotion together as a couple, as a life, the husband and wife, as a church group of friends. Hindi po po nito. Gusto pa po ang nag-exhort ngayon itong topic na ako pa pong hindi ko pa po ayun po ang problema ko. And then number 3 po is be transparent before God. Again, ang salita ng Diyos, ito ay may kakayahan na kumilala ng mga pag-iisip at hangarin ng ating mga puso. So, anong response natin sa ating Panginoong Kristo? Lord, dapat pwedeng gawin sa inyong harapan. Kasi ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, salamin yan. Diyan mo makikita ang sarili mo ng mukhaan. Dahil sasabihin sa iyo ng Diyos, anak, ito ang katotohanan tungkol sa iyong buhay. Kailangan lang natin maging transparent sa harap ng Diyos. Maging genuine o totoo. At ang
mangyayari po yan ay may uuwi lahat ng ito sa pagsisisi. Lang po nagawa niyo ito sa pagsisisi. Kaya kapag may tumalian tayo sa buhay natin, just repent and say, sorry to our Lord. Kapag may transparency, ay magkakaroon tayo ng transformation. Hindi ka magkakaroon ng transformation kung wala kang transparency. Bakit? Paano ka magbabago kung pilit mong itinatago ang iyong kamalian? Patuloy ka sa pagpapanggap. Hindi ka magkakaroon ng transformation. Kailangan buksan natin ang ating mga sarili and tell to God, this is who I am. I'm sorry. Tama niyo po ako. And then, transformation will happen. Ang kasagutan po, may ilang po po. Bago po tayo tulong sa panibagong amin po is, why do we need to be transparent before Him? Ngayon po, dumako naman po tayo dito sa every sports requires players to learn fundamental skills for excellence. At times, the basic can unexciting and difficult to learn. But in any sport, mastering and basic is always the key to success. Nasasabi po dito na bilang manlalangin na kailangan natin na matutunan ang mga importanteng kasalanan para sa katagumpayan. Ganun din po, nakatulad kong baguhan sa mundo ng pagiging Kristiyano. Ayun po, katulad ko po, baguhan po ako sa mundo ng Kristiyano na gusto matuto sa salita ng Diyos. Kailangan po ng mafusil at malalim na pag-aaral sa Biblia upang mas lalo natin ito po maintindihan at ito magawa bilang isang Kristiyano at upang makamit ang susi ng tagumpay. Ito ang magiging pundasyon upang maging matibay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mahirap man makamit, ngunit kung ito ay ating pagsusundikapan, tayo ay magtatagumpay. Ayun nga po, pumunta naman po tayo dun po sa sinabi po ni Janet na there are three areas of basic training essentials to a successful endurance around with God. Basic number 1 po is stay in constant communication with your life coach. Is prayer. Success in sport is difficult without a mentor, coach, or trainer to guide us. The same is true in our lives. We need to meet personally with God. Through direct communication is prayer. Prayer is powerful tool that can change your life and the lives of those around you. Prayer is about sharing your heart with God and allowing Him to speak into your life. Learn to be completely open with God and listen for His voice. Meron ayun po na may pangatatlong pangunahing bahagi ng pagsasanay na mahalaga upang maging matagumpay kasama ang Panginoon. Una po dito, manatili laging makapagbilang sa Panginoon para sa ating buhay ay ang panalangin. Tulad nga po ng mga sinasabi dito, pagdating sa langang, larangan at palakasan, may hirap pagtagumpay na wala tayong tagapayo o training na gumagabay sa atin. Ganun din sa spiritual na buhay po natin. Kailangan natin na may connection sa ating Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin kasi ay isa sa ating armas upang mapabuti ang ating buhay. At panalangin ay isa sa pinakamakapangyarihan sa lahat sa komunikasyon at pakikipag-usap sa ating Diyos.
na maaaring bago ang ating buhay. At kailangan na kapag tayo ay manalangin, kailangan na isa puso ito. Kailangan natin ito sa araw-araw upang mapanatili natin na magpapag ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Pangalawa po, study God's training manual. Ito po ang the Bible. Each sport has a training manual to develop excellence for the Christ follower. The Bible is like a playbook and training manual. Its inspired word comes from the heart and mind of God. It contains piercing truth about who God is, who we really are, and our mission and destiny. Its message is simple yet deeply powerful. The Bible is living and active. God reveals new insights each time we open it. Nakalikan po natin ang Hebrew chapter 4, verse 12, na nasabi ko na kanina, na nasasaad na ang Biblia o parang salamin. Sa tuwing ating bubuksan, ay nakikita natin ang ating tunay na pagkatao. Dahil nasabi ko na ito na ang Biblia ay interactive. Dahil sa salita ng Diyos, ito ay buhay at aktibo. Hindi ito basta isang ordinaryong libro lang. Dahil ang Biblia, dito nasasaad ang mga salita ng Diyos na kumakausap sa atin habang ating itong binabasa. At ang pangatlo po ay makiisa sa isang panalong koponan o sinasaad dito ng humanap na sigbahan kasama sa paglago. Tulad ng isang malalaro na umaasa sa ng koponan upang maabot ang lalim. Tulad din sa isang mananampalataya, kailangan din mamanat ng physical church o simbahan upang mas lalong lumago ang pananampalataya sa ating buwan. Ang simbahan ay parang isang koponan din na isang pamilyang sama-samang naglilingkod at sumasamba sa ating Diyos. Dahil ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang simbahan para sa mga Kristiyano. Ang pagkakaroon ng simbahan na maaari mong matutunan mula sa kanila at mapagsilbihan ay mahalaga sa ating paglago sa pananampalataya at mas malalim ang ating relasyon sa Diyos ay magiging handa sa anumang pagsubok o pananampalataya. May nakakatanungan po na iniiwan sa akin na kailangan kong pagpilian. Siguro at sagutin kung bakit iyon ang aking pinili. Yung what 3 basic have you mastered in your sports for your position? Ito po yung napili ko po yung ayun po yung napili ko. Kasi po, ang about po sa panalangin. Kasi po, isa ito sa pinaka-importante sa buhay natin. Dito po tayo nagkakaroon ng communication to God sa pamamagitan ng panalangin. Doon po tayo nakakaroon ng repentance kapag hindi ng kapatawaran, kapag tayo nagkakasala sa ating sarili, sa ating pamilya, kapwa, at kapag kailangan mo lang makakausap, nandyan lang si God sa talimang at hindi ka niya iiwan. Papakinggan ka lang sa lahat ng oras. Pamiling ka at ikaw ay pagbibigyan. Nagkakaroon tayo ng quality time to God sa pamamagitan ng panalangin at lalong tibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Tumungo naman po tayo sa pangalawang chapter po na
verse na binigay po sa akin ni Janet, 2 Timothy, chapter 3, verse 16 to 17. Sinasabi po dito na all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang lahat ng kasulatan o mga salita sa Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay hindi lamang gawa ng tao, kundi ito ay sinulat sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang layunin ng mga kasulatan ito ay upang maging kapaki-pakinabang sa apat ng aspeto. Para sa doktrina, ituturing ito ng tamang aral at katotohanan tungkol sa Diyos at sa pananampalataya. Para sa pagsaway, reproof, ipinapakita nito na ang maling paniniwala o gawain na kailangang itama. At para naman sa pagtuwid, correction, tinutulungan tayo ng salita ng Diyos upang itama ang ating buhay at ituwid ang ating landas. Para sa pagsasanay sa katwiran or instruction in righteousness, ginagabayan tayo nito kung paano mamuhay ng matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos. Ang layunin ng lahat na ito ay upang ang lingkod ng Diyos ay maging perfect. Hindi perfecto sa pagkatao, hindi ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawa. Ibig sabihin, ang taong sumusunod sa Diyos ay magiging ganap ang pagkahulog. May sapat na kaalaman at kakayaan upang maisabuhay ang pananampalataya sa pamagitan ng mabuting gawain. Sa madaling sabi, ang Biblia ay kompletong gabay na galing sa Diyos na naglalayong lubugin tayo upang maging matibay, matuwid at may kakayahang gumawa ng kabutihan ayon sa kanyang plano. Mag-iwan po ako ng key pointers po. Ang banal na kasulatan ay mula sa Diyos. Number 1 po is all scripture is given by inspiration of God. Hindi basta gawa ng tao, kundi sinulat sa gabay ng banal na Espiritu. Number 2, kapaki-pakinabang para sa spiritual na paglapo. Doktrina, itinuturo ang tamang aral. Pagsaway o reproof, inilalantad ang maling paniniwala o gawain. Pagtutuwid or correction, tinutulungan tayong itama ang ating mga pagkakamali. At ang huli, pagsasanay sa katuwiran, instruction in righteousness, gabay sa tamang pamumuhay. Ang layunin natin ay maging ganap na lingkod ng Diyos, that the man of God may be perfect. Ibig sabihin, kompleto at handa para sa lahat ng mabuting gawa. Kompletong kagamitan para sa mabuting paglilingkod. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay at kagamitan para sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa araw-araw ng buhay. Hanggang dito na lamang po at bahala na po si Janet sa ibang verse na binigay na po sa akin kasi po sobrang haba po. Baka po pag nilecture ko pa po, wala na pang time si Janet na agaw ko na po yung time niya. Kaya maraming salamat po sa pakikinig ninyo at sana po may natutunan po kayo at may naintindihan po kayo sa aking mga tinuro. Maraming salamat po. To God be all the glory. Magandang umaga sa inyo. Amen, amen. Ayan, maraming salamat po, Sis Rhea, for nakaka-inspire talaga, napaka, po ni Sis Rhea,
kapag po siya ay magbibigay, mag-e-exhort talaga, talagang ginugugulan niya ng panahon, pinag-aaralan niya, nagre-research siya, talagang to God be the glory po sa iyong buhay. Maraming salamat po sa exerted effort at sa gabay ng banal na espiritu sa inyo. Salamat din sa wifi at na-restore na ang aking wifi. Ayan, kanina pa po kayo ikot ng ikot, but now it was restored. Kaya to God be the glory po, to make the long story short, the 3 basics po na pinahayag sa atin, isang bagay lang po sa tinuro sa atin ni Sis Rhea na nais kong balikan, yung po talagang magkaroon tayo ng fellowship sa ating mga asawa, sa ating pamilya. Kasi sabi nga po niya, hindi niya pa nagagawa, at alam ko marami din po sa atin ang hindi pa nakakagawa nito, or nagagawa man natin, subalit hindi araw-araw, hindi consistent. So, ako man, ganun din po, hindi ko rin po ito nagagawa consistently, at pahapyaw-hapyaw lang sa aking mga anak, lalong-lalo na sa aking asawa, hindi ko nagagawa. Amen po. So, it's a call for repentance, at let's go onwards for onwards po tayo para sa pagbabago at sa kabutihan. Lagi po nating hanapin kung anong makakabuti sa bawat isa, kung ano ang dapat. Ayan. God touched my heart about that, na kailangan talaga natin. Dahil ito po ang pinaka-basic, lalo na po ang pamilya natin, ang ating unang ministry. Above all else, ministry po natin ang ating pamilya. If we're doing our best at hindi talaga nag-workout, wala po tayong magagawa. God has a perfect timing for that. Pero kung wala tayong ginagawa, it's time for us to repent. Kailangan na po talaga natin na may gawin. Dahil gusto nating maligtas ang iba, subalit, paano na lang ang ating pamilya. Okay? So, maraming salamat po. Ganun din po. Ayan. Dun sa 3 points, na 3 basic points lang na iniwan sa atin ni kapatid. Talagang wag na wag po itong mawawala sa buhay natin. Pray, reading the Bible, and be with your brothers and sisters. Walang iba ng mas basic pa dito. Kung ikaw ay Kristiyano, you have these 3 basic in your life. Una po, panalangin, di po ba? Kahit saang atleta, kahit sinong manlalaro, kapag hindi ka nakikipag-usap sa coach mo, hindi mo alam kung ano mang gagawin mo. Hindi mo alam yung mga techniques na dapat mong, lalo na kapag yung synchronize na yung nasa tubig. Ay nako, hanggat sila ang nakakakita eh. So akala mo tama yung kilos mo, tama yung balance mo, po. Kahit sa mga nag-i-ski, akala mo okay na, pero yung mga nakakakita, talagang yung life coach natin, doon natin talaga ibase kung anong dapat yung tamang direksyon, tamang posisyon. So paano natin magagawa yon? Pray constantly. Pag sinabi pong constantly, kahit saan, kahit nagda-drive ka, naglalaba ka, naghuhugas ka, ano man ginagawa mo, pag may pumasok sa isip mo, pray. Pray is a communication, di po ba? Sa mag-asawa, tingnan nyo po, ang walang communication, hindi nag-workout. Nandyan lang yan magkasama, pero salamat sa Panginoon Diyos at pinatatatag ka kung ganyan kayo, kung ganyan tayo, di po ba? Pero it's not a good way. Di po ba? Kahit nasabihin natin, kahit nagaano ka tahimik ng asawa natin, pero dapat tayo ang magpupush, tayo ang mag-umpisa ng communication. Kasi kapag walang communication, paano na lang yung plano sa anak nyo, yung ganito, yung ganyan, di ba? Kaya tingnan yung mga nagsi-silent war. Gawa lang ng gawa. Pero nabibreak din yung silent war kapag may kailangang bilhin, may kailangang gawin, di po ba? Kailangan sabihin. Pag di mo sinabi, paano na? Paano na yung grocery? Paano yung need ng anak mo? Di po ba? So, talagang communication is a must. Ayan po. So, be with our life coach in any situation, anytime. Hindi po tayo pwedeng nagsasarili kasi kapag nagsasarili tayo, it will always end up frustration, stress, madidepress ka, failure, di po ba?
magkakaroon ka man ng akala mo success pero konti lang, saglit lang. And then, it will all come back to this. Ayan, babalik ka na naman sa dati. Back to basic ka na naman. Amen po. So, ang pangalawa is study God's training manual. Bible is our training manual. Wala po ditong lumago, naging matalino, naging matatag, naging faithful, di po ba? Kung hindi dahil sa Biblia. At hindi po tayo magkakaiba. Pare-pareho tayo ng Biblia ang binabasa. Iisa ang Diyos nating pinapanalanginan. So, imposible po na yung naaabot ng isa, hindi mo maabot. Iba man ang kapamaraanan ng isa, iba man ang kapamaraanan ng iba, pero God will always treat us the same. So, kung ano ang tinuturo niya about sa pakikiapid, yun din ang nabasa ko, yun din ang nabasa mo. So, we have one spirit. Amen po. Tungkol naman sa pagpapalaki ng anak, use a rod. Gamitan mo daw ng kahoy na pamalo, di ba? Yung rod po So, paano po tayo magdisiplina sa anak, paano tayo magtrato ng mga taong nananakit sa atin, lahat po yan, it's all written in the Bible. And it's our manual. Kung gusto nating masunod, kung gusto nating malaman kung anong gusto ng Panginoon, it's all written in the Bible. Lalo na kapag sinamahan tayo ng banal na Espiritu habang tayo nagbabasa, tiyak po, hindi ka palang, nag-uumpisa ka palang, lumuluha ka na, you were cut to the heart, sabi nga po kanina, di ba? Kasi nga, the Word of God is like a double-edged sword. It penetrates to the deepest part. Double-edged, no? Sa taas at baba. Matalim. Di po ba? So, it really cuts to the heart. Kaya imposible na ang sino man nagbasa ng Biblia, wala kang mararamdaman. Lalo na bago ka magbasa ng Biblia, as the presence of the Holy Spirit and the guidance of the Holy Spirit. Kahit hindi mo alam kung saan ba ako mag-uumpisa, alin ba dito, saan parte man yan, God will always guide you and God will always speak to you. Kung paano po siya nangusap sa amin, nangungusap din po siya sa bawat isa. Iba-iba nga lang tayo ng sitwasyon, so iba ang dating sa atin, pero certainly God will talk to us and it will really cut our heart. Use daw po ito para saan? Reproof, di po ba? Pagtuturo, pagdidisiplina, pagkukorek. Wow, kompleto. Malinaw na malinaw, itinuro sa atin yan. And the last is lock arms with a winning team. Kapit kamay, wag na wag kang titiwalag, wag na wag kang hihiwalay. Ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung nakikita mo, nasabi nga po sa atin ni Sis Eden na last time, di ba? Ilang ulit siyang natitisod, kasamahan pa niya sa church. Pero never, ever, isa lang yan kumpara sa 10, di ba? Na kaya kang tulungan, na kaya kang suportahan. And God will never give up on you. As she said, hindi talaga siya binitawan ng Panginoon. At hanggang ngayon, pilit at pilit tayong ibabalik ng Panginoon kung saan niya tayo gagamitin. He will always put us back to the path where we belong. Ang daan patungo sa Kanya. At kasama ng mga kapatiran, maging kapatiran po kasi naman lahat hindi talaga perfecto. Lahat po tayo nagsisik. Lahat po tayo nagpapahil ng ating mga nakaraan, ng ating pain. Di po ba lahat tayo? Sabi nga po, we are one church with one body, with one head, which is Jesus. And we are the body with the different parts. So, hindi mo pwedeng masabi na ako ang mata, ako ang ilong, ako lahat. Hindi ka pwedeng ikaw lahat yan. We have a different purpose in life. Kaya po, wag nating i-compare ang ating sarili at wag din natin silang hanapan. Kasi meron po silang mga kanya-kanyang purpose. Kaya mahalin lang po natin and be there for them. Pag may nakita kang hindi maganda, use the Word of God. For reproof and rebuking and correcting nga daw po ang Word of God, diba? So pag hindi naniwala, pag-pray mo na lang kay God. Back to basic. Alam niyo po ang Christianity, napaka-simple. Tayo lang talaga mga taong nag-complicate niyan. So gamitin po natin ang salita ng Diyos anywhere, anytime. At lagi po tayong manalangin sa Panginoon. And always find someone.
Hindi po si Jesus naghayo ng kanyang mga disipulo na nag-iisa lang. Kailangan natin lagi ng isa. Kahit isa lang yan o magkakasama kayo sa church. Amen po. Always find a church. Church that will encourage you, that will sustain you. Kasi po sa church nandun yung pastor na ginagamit ng Panginoon na kaya nga pastor, shepherd, pastol, mangangalaga sa atin. Talaga pong kakausapin niya ng Panginoon. Hindi natin alam, pinagpipray tayo ng ating mga pastor. Kasi once na kinausap siya ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, si Janet ganito yon. Hindi niya man nauunawaan yan, pero ipagpipray niyan tayo. Ano po, lagi yan nandyan to guide us, protect us. Sometimes nami-misinterpret natin kasi they are far above sa atin, di po ba? Beyond na yung naaabot nila at iba na yung pakikipag-usap ng Panginoon sa kanila. Hindi katulad sa atin. Nakikita lang natin itong surface lang. Sila nakikita na nila beyond. Kaya sometimes ang hirap unawain. Di po ba? Pero kapag di mo nauunawaan, sumunod ka lang and then pray to God. Pray ka lang po kay God kasi wala naman sigurong pastor na naghahangad ng masama para sa kanyang mga nasasakupan. Ganun din po sa ating mga anak, di ba, napapalo, nadidisiplina natin sila. But we want the best for them. That's why we're disciplining them. Yun nga lang minsan, hindi nadadala ng pingot, hindi nadadala ng salita, kaya napapalo. So, ganun din po sa ating mga pastor. Huwag naman pong dumating yung time na maitiwalag na tayo kasi nga sa dami na ng pagtuturo, pagkikare, hindi pa rin tayo sumusunod. Amen? So, kapag gano'n na po, bahala na ang Diyos. Kaya sila man nagkakaroon din ng desisyon kasi mas mahal nila yung 99 kaysa sa isa. Sa isa na magiging dahilan din na mawala yung 99. So, tanggalin mo yung rotten tomato para wag mabulok yung ibang kamatis. Amen po? So, sometimes it's hard sa kanilang mga posisyon, pero it has to be like that. Kailangan kasing ingatan. So, ayun po. Ang daming na-share sis Rhea. Paki-share na lang po. Paki-share na lang po sa GC natin kung meron ka po. Yung mga na-share niyo pong mga points, gano'n. Para po may babalikan po kami mamaya. Maaring ngayon na busy sa pag-aasikaso, hindi lahat nakuha. So, ayun po. Tapos, kung gusto niyo pong malaman how to pray, yung basics po, sa Matthew chapter 6 verse 5 to 15, dito po isang halimbawa ng pagtuturo ng Panginoon kung paano manalangin. Ayan po. At sa panalangin, hindi na po natin kailangan ng mga flowery words, ng mga just be true to yourself. Be true to yourself. Yun lang po ang kailangan natin. Be honest. Para ka lang talaga nakikipag-usap. Ano ba yan, God? Kanina, yung ganun lang. Ganun ba yan, God? Kanina, yung kasama ko sa trabaho, ano ba yan? Ganyan ang sinabi niya sa akin. Yung normal. Talk to him normally. He wants to be treated as a father. Father and daughter talk. Father and son talk. Ganun lang po. O kaya naman, God, tagal ko nang hinihingi yung sapatos na kasi, di ba? Baka naman po pwede nang iibigay sa akin. Yung mga ganon, simple. Naguhugas ka ng pinggan. Ay, God, pagod na ako sa gawaing bahay, pero alam ko, ginagawa ko ito para sa mga mahal ko sa buhay. And renew my strength. Strengthen my love for them. Di po ba? Naglalaba ka. Araw-araw nung dami-daming labahan. God, salamat. May mga nalalabahan pa ako. May mga damit silang naisusuot. O di po ba? Thank you for your providence. Kapag naging grateful tayo sa lahat ng bagay na nakikita natin, ang daming hugasan. Wow, ibig sabihin maraming plato, maraming naipapakain sa anak. Di po ba? If you always look at the bright side, masayang manalangin. O kaya naman, kung talagang hurting ka, tanggalin mo na to. Ayoko na sa taong ito. Kung siya talaga, naway magbago. Kung hindi, tanggalin mo na. It hurts me so much and I can't bear anymore the pain. Diba? Lagi na lang ganito.
one pattern, one pattern. Ano po? Paulit-ulit. So if He's not for me, take Him away from me. Wag na ako, ikaw na God. Diba? So, pero mag-ingat tayo sa mga prayer natin, ano po? Kasi naririnig din niya ng kaaway. So, don't pray out of anger. Kasi naririnig din niya ng kaaway. Baka sabihin mo, God, bakit din? Narinig din niya ng kaaway. So, si talunan, wala yung pinapalampas na opportunity. Kasi po, wala siyang lakas. Pero once na inilabas natin sa ating mga bibig, nagkakaroon siya ng authority. It means we're giving Him the authority to do it. Kaya, mag-ingat din po tayo. Kaya, kung mananalangin tayo, wag curse. Wag curse. Ano po, wag tayong mag-curse sa ibang tao na, God, paranasin mo siya ng, di ba? Paranasin mo siya kung anong naranasan ko. Yung sakit na naramdaman ko, iparamdam mo sa kanya. Wow. Akala natin it's not a curse. Pero, hindi natin alam. Naririnig din niya ni Taning, di po ba? So, always pray. God, use a blessed situation to open up His eyes, to open up her heart. Ganun po, ano? So, use a blessed situation. Use someone. Gumamit ka ng tao. Gumamit ka ng magandang sitwasyon. Kasi, at the end of the day, pag nalaman mong, ay, ganun yung nangyari sa kanya, igiguilt, lalagyan ka ng guilt ng kaaway. Magigilty ka. Kasi parang, ayun yung nasabi ko sa prayer ko. Even though na hindi naman ganun yung intention mo minsan, di ba? Pero si Taning, lalagay yan sa isipan mo. Kaya, let's be very careful. Kahit nga po sa mag-asawa, wag ka magde-decide kapag galit ka. Kasi nakakapagsalita, nakakapag-desisyon ka ng hindi natin gusto na pagsisisihan natin later on. Amen po. So, ang ating topic ngayon is master the basics. So, ibig sabihin, hindi talaga natin na ma-master pa. So, we have to master it. Maging magaling tayo sa area na yan. Amen po. Sanayin natin. Kahit po nagpipray ka, tapos parang may mali, God, I rebuke that. God, I'm sorry na sabi ko yan. Burahin mo po yan. Tanggalin mo yan sa mundong espiritual. Nung ako po ng mga ganyan din ako Sabi ko, God, kasi ang salita natin, di po ba, para siyang buto na itinatanim natin sa mundong espiritual. So, pag nagbunga yan, tayo din ang aani. So, kung nakapagtanim ka na hindi magandang buto, what comes around? What goes around comes around, di po ba? So, kung anong tinanim, yun ang aanihin. So, sabi ko, God, bunutin mo sa mundong espiritual kung ano man yung naitanim ko na hindi maganda. Di po ba? Pluck it out. Linisin yung aking tahanan sa langit na inihanda ng Panginoon para walang di po ba yung mga ganong bagay, minsan nakakapagsalita talaga tayo. So, ingatan natin ating mga bibig because it has the power of life and death. Opo. Tayo po ay ganun tayo kapaborito, kamahal. Hindi naman paborito, kamahal ng Panginoon na kapag tayo ay nagpray, nabibigyan natin ng authority, pati mga angels, legion of angels. So, they are moving in our favor. And at the same time, we are giving Satan also the authority. So, mag-ingat po tayo dahil tunay na walang lakas at kapangyarihan ang kaaway to harm us. But, if we give him the authority, wala siyang palalampasin. Amen po. So, let's master it. Master po natin yan. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest. Wow. Sharper na than the sharpest. Wow. Matalim pa sa pinakamatalim na two-edged sword. Ayan po. It cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desire. Grabe. Ayan po. Sabi po sa Proverbs 25 ba yun? Kung hindi pa ako nagkakamali, o 10:5, na if you know what's inside the man's heart, how to draw it, magtanong ka. Tanungin mo. So, ito sabi niya, it exposes our innermost thoughts and desire. So, use the word of God to know the innermost thoughts and desire of mankind. Amen. So, ayan po, tayo po ay manalangin.
Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kaming muli sa umagang ito, sa iyong anak na ginamit, Panginoon, ng iyong lingkod na nagpahayag sa amin, Panginoon. Nawa po ang bawat salita na kanyang binitawan, Panginoon, ay tunay nga pong nagrema sa buhay namin, nakatulong, Panginoon, hindi man ngayon, subalit ipapaalala mo ito sa amin sa oras na kailangan namin ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, nagkakaroon ng time, sama-sama, Panginoon, na nakakapagpalakasan, nakakapagpanalangin, Panginoon, at nakakapagbasa ng Biblia. We need each other, O Lord. Kami po, Panginoon, ang inaatasan mo, hinahayo mo sa mundong ito, Panginoon, na magpahayag ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, magampanan namin ito, Panginoon, ng may kagalakan sa puso, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, O Lord, na tunay na makapagpanalangin according to your will, O God. According to your word, O Lord. Maraming salamat, O God, sa patuloy mong pagtutuwid sa amin, patuloy mong pag-aayos sa aming mga buhay, paggabay sa amin, Panginoon. Salamat sa mga church where we belong right now, kung saan mo kami inilagay, sapagkat doon mo kami, Panginoon, palalaguin, gagamitin, Panginoon. At doon mo rin kami, Panginoon, O God, pasasaganain. Maraming salamat, Panginoon. Oh God, I know this is the very basic of Christianity. Praying, reading the Bible, and be with someone. Be with our brothers and sisters. Oh God, upang kami makapagpalakasan, makapagtulungan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi namin maaabot ang matataas na lugar, malalaking bagay na inihanda mo sa amin if we cannot master the basic. Simpleng bagay ang magbasa ng Biblia, ang manalangin, subalit we cannot keep time, O God. Ang mga event, projects, O God, ng church na hindi namin masuportahan, minsan against pa kami, bakit kailangan may ganito, bakit na naman, magkikita na naman, magpipray na naman, sa church na naman. Minsan kami pa mismo, hadlang kami, Panginoon, sa mga projects, O God, ng church namin, Panginoon. Forgive us, O Lord. Even the basic, we cannot support. Even the basic, we cannot handle. Even the basic, O God, hindi namin magawa. But right now, O God, we are asking for the forgiveness, O God, and asking for time, opportunity, O God, na sa bawat sitwasyon na aming buhay kami makapagpanalangin, may lapit namin sa iyo, makapagtanong kami, Panginoon, hindi agad sariling desisyon, o kaya naman magbasa kami ng Biblia to be guided, O God. Maraming salamat, O God. Maging sa aming mga kapatiran, O God, allow them, Father, to be the encouragement, O God, sa bawat isa. Hindi po kami maging katisuran, subalit maging kalakasan ang kanilang pagtutuwid sa amin, ang kanilang mga salita. Nawa po, Panginoon, tunay na makapagpalakas sa amin, makapagbigay ng liwanag, Panginoon. Use them, O Lord, to talk to us since you're not here, O God, in physical, O God. Gamitin niyo po ang aming mga kapatiran, na aming pastor, aming mga leader, lahat po na kasama sa church, O God. At kung kami man po ang ginagamit niyo rin para sa kanila, bigyan niyo rin kami ng courage, O God, na masabi namin kung anong pinasasabi niyo, and sapat na pag-ibig, compassion, the love for them, O God, upang kami po ay tunay na mag-care sa kanila, sa kanilang paglago at paglapit sa inyo. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kaming muli sa umagang ito, Panginoon, saan man kami dalahin ang aming mga paa, trabaho man ito, pagkikare man, Panginoon, ito sa aming mga anak, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, saan mo man kami dadalahin, Panginoon. I know, O Lord, you are the one, O God, na talagang kikilos at mangunguna sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Hangad po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng bawat gawain na aming mga kapatiran. Umaga man ito, sa gawain sa umaga, sa gabi, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng panahon, O God, na ma-priority ka namin. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ating pong mga kapatiran na nanonood din sa live, ayan, si Sis Karen, nandito na siya nanood. Kanina si Brother Paz, si Sis Mary, Dato, Panginoon, nandito din siya sa live. Maraming salamat po.
sa pagsama sa amin hanggang sa oras na ito. Maraming salamat, Sis Rhea, sa iyong exhorting sa pagpagamit sa Panginoon. Amen. Is Janet? Yes po. Magtatanong lang ako. Sige po. Alam kang, Bible para sa mga bata. For Japanese kapatid. Send mo na lang sa akin sa message pag ha. Sige po. Sorry. Sige po. I-chat mo ako mamaya at meron tayong meron akong meron kang address. Amen, Sige amen. po. Salamat. Okay. Ayan. Amen. Alam niyo po, maganda yon yung ganyan. Pero yung kung nakakaintindi naman sila ng English, meron din pong, yung Bible for Kids. Yung YouVersion. Meron din pong Bible for Kids yun. At napaka-lively pa. Pwede silang, makakapag-interact sila online. May games, may quiz. Maganda po yun. Yung YouVersion na Bible for Kids. Ayan. Tingnan ko nga. Mamaya po, hanapin niyo po yun sa application. Maganda po siya. Para alive din yung mga bata. Minsan yun ang pinaglalaroan ni Johan. Amen. Ayun po. Maraming salamat po mga kapatid. Naway samahan kayo ng Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito. At maraming salamat po sa pagsama hanggang ngayong oras. And yung pong mga mga kamag-anakan natin, kung gusto rin niyo po na sila din, kung hindi niyo sila ma-invite, just share yung mga link o kaya tanong mo lang, sabi mo, add ka namin, tapos ka lang, kung kailan lang sila pwede. One day, God will touch their heart. Maaring sa ngayon, dinideny nila, nine-neglect nila, pero yung mga, yung link, ayan po, natutuwa ako kahit papano yung ating mga live, medyo naipopost ko na sa YouTube. So, kapag meron po kayong mga nag-mark sa inyo o naalala nyo na ito, pwede ito sa kapatid ko, sa pinsan ko, share the link lang po. One day, papanoorin din yan. At yung one day na yan, God will touch their heart and will really work on them. Amen po. So, maraming salamat. May the Lord really talk to us and be with us. Ayan po, araw-araw. Kung meron po kayong mga prayer request, pwede nyo pong i-direct sa amin. O kaya naman, ibon? May ibon sa aking bintana. Anyway, direct nyo na lang po sa amin o kaya naman you can post this para maraming naririnig nyo po yung ibon. Ayan, umalis na. Pwede nyo pong isend sa amin. Ayan po. Para marami. Pag sa GC po, maraming pwede makapanalangin sa inyo. Every Wednesday night po, meron po kaming intercession night. At ito po ay yung mga prayer list namin talagang maraming tinutupad ang Panginoon. Hindi nyo man po alam or pero nandyan po kami. Behind the scene, nananalangin para sa inyo. Amen? So, maraming salamat po kung sa inyong time, sa may mga trabaho na po. Maraming salamat for giving your time to us. At sa mga may time pa po, you can share to encourage ang ating mga kapatiran. Ayan, to God be all the glory po. You can unmute, you can open your cam if you have time. Amen. Amen. Sister Janet, good morning. Good morning! Naku, ang saya-saya ni Brother Paz, oh. Hindi ako makaka-open ng cam, ha? Apo. Salamat, Sister Rhea, no? Salamat sa isang napakagandang paalala, no? Isang paalala sa ating lahat, no? Yung ang salita talaga ng Diyos ay napakatalas. Totoo po 'yan. Marami po akong nakaranasan dito sa lugar na ito sa San Jose, no? Yung mga man of God, no? Sila Brother Popoy, Brother Bitoy, sina Brother Willie, na talagang alam niyo po yung kapag kami ay nagkakaroon ng fellowship sa sa umaga, tapos magkakaroon kami ng prayer meeting sa gabi, magpa-partner kami, tapos magkakataon na ipagpe-pray ko sila.
hindi maiiwasan na tutuloy yung mga luha nila kasi tumatagos talaga ang mensahe ng Diyos, no? At ang mensahe talaga ng Diyos, ang salita ng Diyos ay ano si Kristo kasi yan Si Kristo kasi yan, di ba? And the Word became flesh and dwelt amongst us, no? Sabi nga naging tao ang salita at nananahan sa atin, kasama natin. Ibig sabihin, talagang kapag linamnam mo ang salita ng Diyos, ay talagang mananahan ng Banal Espiritu sa iyo at yun ang magkukonvict. Pero ito pong, 'di ba, sabi sa Philippians, no, na ang salita ng Diyos ay ang salita ay kinasihan ng Diyos, maaring gamitin to correct, no, to reproof, no. Let us make sure po, no, na kapag tayo ay gagamit ng salita ng Diyos at i-correct natin sa ating kapwa, no, dapat po ay huwag makita sa atin yung ating mga pagtutuwid sa kanila. Halimbawa, no, sasabihin natin, huwag ka nang manigarilyo, pero makikita naman sa atin ay naninigarilyo tayo, no? Makikita sa huwag ka nang magsinungaling, pero makikita naman sa atin nagsisinungaling. Hindi po pwede yung ganon. Yes, kasi magiging ano lang tayo niyan, magiging katisuran lang tayo nila niyan. Mas lalo silang lalayo kasi sasabihin nila, ano ba yan? We are the representative of Christ, tapos yung tinuturo natin ay hindi natin ginagawa. That is hypocrisy, no? So, punong-puno po ng katotohanan ang salita ng Diyos. Everything in the Bible, it is a guide for us. Lahat natuturuan tayo. Ang ano lang po, no? At magiging ano kasi tayo magiging hypocrite kasi tayo, no? Kapag tinuturo natin, tapos nakikita na ginagawa natin, no? Kaya, sinasabi natin na bawal ang masama ang labis na kagalakan, labis na walang habas na kasiyahan, pero laging araw-araw nakikita sa atin halos magdamag tayo sa nagbibidyo, yung magdamag tayo nagsisiyahan, no? Yung ganon. Naglalasing. Kaya dapat talaga kapag tayo po ay nagko-correct din, no? Gagamitin natin yung pagko-correct, gagamitin natin ang salita ng Diyos, dapat makita din muna sa atin yung sinabi ni Sister Rhea kanina. Dapat talaga magkaroon ng inner transformation. Dapat talaga kasi hindi natin pwedeng baguhin ang tao tapos tayo hindi pa nagbago, no? At saka ano din po yung yung kanina, no, yung magsasalita ng katotohanan. Depende po 'yan kasi kung ano ba ang layunin natin. Dapat kasi kapag tayo ay nagsasalita, lalo-lalo na yung salita sa Biblia, gagamit tayo ng salita ng Biblia, pero yung layunin natin ay para masaktan yung tao, no? Kinokorek, parang ganon. Let us remember that even the devil, no, gumamit din ng salita ng Diyos nung tinempt si Jesus in the wilderness. Gumagamit din yung diablo ng mga salita ng Diyos. Nagko-quote din siya. So, wala tayong pagkakaiba kung ganun din ang gagawin natin. We quote scriptures para lang sa isang layunin. Ang layunin natin is satisfy natin ang ating sarili, no? Hindi dapat ganun. Dapat, yes, meron kasing pagkakaiba. Ito yung na-post ko na dati. There is a big difference between speaking offensive truth, no? Ang nakakasakit na katotohanan, pagka sinabi mo lang yan, kasi masasaktan na lang sila napakatalas kasi ng salita ng Diyos Malaki ang diferensya kapag sinabi mo yun, yung katotohanan na yun, upang merong mas kasaktan, merong kang pinapatamaan. Mali po yun, yung ganun, no? So let us use the Word of God ng may reverence. Yung laging layunin natin ay mapupurihan ang Diyos. Tuloy lang tayo, gumagawa lang tayo. Yung kadalisayan ng puso natin na tayo ay nagpapahayag, no? At tungkol doon naman sa sa being generous, yung tumutulong, lalong-lalo na ngayon, election na, no? Wala naman silang kandidato dito sa atin. Lalong-lalo na yung tumutulong ka because you want something in return. Hindi po ganoon. Ayaw po ng Diyos ng ganoon. Kasi ang sabi niya, kung may ibibigay sa iyo may ibibigay ang kaliwa, huwag mo na ipaalam sa kanan, no? Kasi sabi nga ng ating Panginoon, kung tumutulong ka naman kasi meron kang nais na makuha sa kanya, ginagawa din daw yan ng mga makasalanan. So, wag pong ganon, hindi po dapat ganon. Dapat kapag tumulong tayo, let us not expect anything in return, no? Yung generosity natin ay talagang
dahil nais nating tumulong, no? At yan ay motivated dahil natuto na tayo sa pag-ibig na itinuro sa atin ng Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng habag, kaya tayo nagkakaroon ng compassion, nagkakaroon na tayo ng awa, mercy sa iba, kasi nagkakaroon na tayo ng empathy, no? Nagkaroon na tayo ng empathy. Inilalagay na natin ang ating mga sarili sa buhay nila. Kaya nauunawaan na natin sila. Dapat po ganun yung unawain po natin sila na sila din ay katulad din natin yung nagkakasala. Sino ba tayo para sabihin natin napakamakasalanan mo, tayo din. Araw-araw din tayo nagkakasala. Actually, every day, we are also hypocrite. No? Ako inaamin ko, nagiging ipokrito din ako araw-araw. Pero ang kaibahan lang ay hindi natin tinutuloy yung mga ginagawa natin hindi tama, no? Sometimes or oftentimes, madalas we are also hypocrites. Kasi sa isip natin nagkakasala tayo, yung mga tinuturo natin sa ating kapwa, sa mga mentee natin, tinuturo natin sa ating mga kasama, ay minsan hindi natin nagagawa in our minds. So, in spirit and in physical, nagkasala din tayo. We are also becoming hypocrites, no? Kaya dapat talaga is magkaroon tayo ng malalim na pagkakaunawa, no? Pag-uunawa sa kapwa. Kasi importante 'yun eh. Mahuhusgahan mo sila kapag hindi magkakaroon ng pang-uunawa. Alam niyo po ang ang root ng anong tawag nito? Yung kaguluhan, yung conflict, no? Ang root ng conflict ay hindi yung dahil meron kayong indifferences eh. Meron kayong differences eh. Ang ugat ng conflict hindi dahil meron kayong pagkakaiba. It's not because of indifferences. It is because of lack of understanding. Kaya nagkakaroon ng conflict. Kasi kakulangan sa pang-uunawa sa isa't isa, no? So yun po yun. Marami po salamat, Sister Rhea. Talagang nabasa ko rin po doon yung comment ni Sister Karen Joy, no? Yung false humility. Opo. Yun po ang ingatan natin because false humility is minsan hindi natin alam na yun palang ginagawa niya ay meron pala siyang sariling interest, no? Interest na kanyang pansarili, kaya siya gumagawa ng mga ganon. Pero lahat po tayo ay hindi ganyan dito, no? Tayo po, dahil tayo ay nakikiisa na kay Kristo, tutulong po tayo dahil nakikita natin na dapat tulungan yung tao. Nagbibigay tayo kasi we are doing it for the Lord. Lagi pong ganyan yung ating mindset, no? Lahat ay hindi para sa sarili natin. Lahat ay para sa Diyos. Marami po salamat. Thank you po, Sister Jeanette, sa time. Salamat sa pagkakataon. Sister Rhea, salamat po sa napakagandang mensahe. Praise God po sa buhay mo. Amen, amen. Maraming salamat, Brother Pa, sa karagdagan at sa comment ni Sis Karen, sa iba pa pong mga additional. Tunay nga po na mag-iingat tayo sa false humility. Kasi ang false humility, akala natin, minsan nagagawa natin na hindi natin sinasadya. Yung tipong, halimbawa, salamat po sa kabaitan mo. Hindi naman, pero, sige, mag-ano ko, yung parang ganon. Ayaw nating tanggapin, tayo na nagiging, para maging humble, di ba? Pero deep inside, meron tayong mga, meron na pala tayong nararamdaman, gano'n. And God knows everything. So, huwag tayo magpadaya sa kaaway sa bagay na yan. Let's master it. Kaya isang bagay po na natutunan ko nung pinupuri ako na marunong daw. Ang galing mo naman mag-Portuguese. Sabi ko, hindi naman. Kailangan pala ibalik natin sa Panginoon. Ay, sa Diyos lang po ang kapurihan. Salamat po sa Diyos. Parang, alam mo na, hindi ko natatanggapin para sa sarili ko kung hindi tinatanggap ko because of God. Ano po? At sa Kanya ang papuri, hindi sa akin. So, let's learn how to receive and handle and honor God sa lahat ng meron tayo para wag maging false humility o kaya gagawin natin dahil pakitang tao. Ano po? May kasamang hypocrisy na rin. Amen? So, ayan po.
So let's go back to the basic. Always po, pray, read the Bible, and be with the church. Kailangan po natin na, pag sinabing church, tayo po yun, di ba? So kapag may pagkakataon talaga tayo, talagang let's flock together. Sama-sama po tayo. Universal church tayo kasi iba-iba po tayo ng church, di ba? Pero kung may local church po tayo, be supportive po talaga sa mga project at plano ng churches natin. Lagi po tayo dapat handa na sumuporta kasi diyan tayo tinanim ng Panginoon, diyan tayo lalago, at diyan din tayo gagamitin ng Panginoon. Amen. So, lagi po tayong naka-under the shadow of our pastor. Ano man po ang kanilang mga plano kasi galing yan sa Panginoon. Amen. Sige po, sa may mga time, maraming salamat po. Salamat, Ate Lily. Kanina, umpisa pa lang, fire na sa Ate Lily. Ayan. Panalangin po natin si Sis Eva, si Nanay Merlita. Kahapon din po, din maganda ang kanyang pakiramdam, no? Let's pray po sa kanila. Si Sis Eva, medyo okay na. Number 1 talagang kalusugan. Ang ating kalusugan ay kayamanan. Amen po. Meron pa po bang nais idagdag, mga kapatid? Ayan, tayo po ay Johan. Si Johan, si Willie. Po. Ayan po, maraming salamat. Ayan, ako'y pinalitan ni Johan. Sige po, maraming salamat po sa nanonood sa live. Sino pa tayo magsalamin? So, nakasama natin ngayong umaga. Hi, Sis Eden, good morning. Ayan. Salamat po, at kapag nakikita ko si Sis Eden, it reminds me na magaling nga si Sis Eden. Amen. At sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Maraming salamat po. Ayan. Kita-kita po tayo uli mamayang gabi sa maaari pong maka-join sa ating gawain mamayang gabi at sa sa susunod na bukas. Susunod na araw. Ayan po. Assignment po natin yan. I-memorize po natin yon 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Ayan. Ito po ay tungkol sa Word of God. And Matthew chapter 6, verse 5 to 15 about prayer. And 1 Corinthians chapter 12, 12 to 31. Ayan. May assignment tayo. Let's meditate the Word of God about sa church po. 1 Corinthians 12, 12 to 31. Ayan po. Mamaya ko na lang po siya isi-share. Nandun yung cellphone ko sa kabila. Amen po. So, God bless everyone. To God be all the glory. Samahan po tayo ng Panginoon sa ating buong araw na ito. Amen. Salamat po, Sis Karen and Sis Eden. God bless po.